Magandang araw mga kaalaman na hinog! Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at ito yung tanong na medyo nakakatakot pakinggan. Doc, totoo po ba na may mga gulay na parang laso na sa aming mga senior? Alam nyo, tayong mga Pinoy, laging bilin sa atin, kumain ka ng gulay, yan ang buhay. Pero teka lang, paano kung yung paborito mong gulay, yun na pala ang sikretong dahilan ng paglubo ng tiyan mo, paglala ng alta presyon o pagsama ng pakiramdam mo? Heto na, ang salitang lason ay matapang. Pero may mga gulay na kapag kinain ng mali, ng maling tao o sa maling dami ay may masamang epekto. Aalamin natin ang 10 gulay na dapat ninyong ingatan. Pang-una sa ating listahan, ang labanos. Paborito natin sa sinigang para sa asim kagat nito, ngunit ito ay isang goitrogenic food. Kung kayo po ay may hypothyroidism, mabagal na thyroid, ang madalas na pagkain ng hilaw na labanos ay maaring magsagabal sa pag-absorb ng iodine ng inyong thyroid gland na siyang kailangan para gumawa ng hormones. Ang payo ko, para sa mga may sensitive na tiyan, ang labanos ay kilala ring nagdudulot ng matinding kabag dahil sa taglay nitong rafimose, isang uri ng asukal na mahirap tunawin. Laging lutuin itong mabuti dahil ang init ay nakakabawas sa goitrogenic compounds at nagiging mas madali itong tunawin. Huwag itong kainin ng hilaw. Pangalawa sa ating listahan, ang sitaw. Kasama sa sinigang, adobo at pinakmet. Ito ay masustansya pero kabilang ito sa grupo ng mga legumes na may taglay na lectins. Ang lectins ay parang defense mechanism ng halaman laban sa mga peste. Ang payo ko, para sa isilang tao, lalo na yung may autoimmune conditions tulad ng rheumatoid arthritis o sensitibong tiyan, ang lectins ay maaling magdulot ng pamamaga at iritasyon sa bituka na parang nagkakaroon ng maliliit na butas o leaky gut. Kung napapansin ninyong sumasama ang pakiramdam ninyo pagkatapos kumain ng maraming sitaw, baka sensitibo kayo dito. Siguraduhing luto ito ng maigi dahil ang init ay nakakabawas ng lectin activity. Pangatlo sa ating listahan, ang petchay at ibang cruciferous veggies. Kasama sa nilaga at pansit. Healthy at mura, ngunit ito ay goitrogenic at para sa ilan, ito ay mahihap tunawin na nagdudulot ng kabag. Ang payo ko, uulitin ko po ha, para sa mga may hypothyroidism, lalo na yung hindi pa nagagamot, ang madalas na pagkain ng hilaw na pechay ay hindi magamba. At para sa mga dalas kabagan, ang pagpapakulo o pag-i-steam dito ay nakakatulong para ma-breakdown ang mga complex sugars na nagdudulot ng hangin. Huwag po itong isahog lang sa huli at patayin agad ang apoy, hayaan itong maluto ng konti. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang sayote. Simple, mura at madalas isahog sa tinola. Ngunit para sa isa-ilan, ito ay may problema dahil sa kanyang diuretic effect o pagiging pampaihi. Ang payo ko, kung kayo ay umiinom ng mga deresetang gamot na pampaihi, diuretics, para sa inyong high blood, manas o sakit sa puso, ang pagsabay nito sa madalas na pagkain ng sayote ay maaring magdulot ng sobrang pag-ihi. Delikado po yan dahil maaring maging sanhi ito ng dehydration o pagbaba ng electrolytes tulad ng potassium. Kumain ng may moderasyon at laging umiinom ng sapat na tubig at sabaw. Panglima sa ating listahan, ang bawang, kung sobra-sobra at hilaw. Kilala natin ito bilang gamot, ngunit sa sobrang paniniwala na gamot ito, minsan sinusobrahan natin ang kain o ninunguya pa natin ang hilaw. Ang payo ko, para sa mga umiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo or blood thinners tulad ng aspirin, clopidogrel o warfarin, mag-ingat po. Ang bawang ay may natural na anti-platelet properties. Kapag isinabay ito sa inyong gamot, maaring maging sobrang labnaw ng inyong dugo at maging sanhi ng madaling pagpasa o pagdurugo. Ang pagluto sa bawang ay nakakabawas sa epektong ito. Laging konsulta sa doktor kung pwede sa inyo ang garlic supplements. Pang-anim sa ating listahan, ang sigarilyas. Isa sa mga bida sa pinakbet, mataas sa fiber at protein. Ngunit, tulad ng sitaw, ito rin ay may lectins at mayaman sa oxalates. Ang payo ko,
Dahil sa lectins, siguraduhing luto itong mabuti at huwag kakainin ng hilaw. At dahil sa oxalates, para sa mga may history ng kidney stones, ito ay kailangang ikain ng may moderasyon. Kung meron kayong gout, bagamat ito ay gulay, mayroon pa rin itong katamtamang level ng purines. Obserbahan ang sarili. Pangpito sa ating listahan, ang dahon at bunga ng malunggay, kung sobra-sobra. Dok, hindi ba superfood yan? Oo, pero dahil sa kasikatan nito, marami na ang gumagawa ng extract, tableta at nagpapakulo nito ng isang kaldero para gawing maintenance na inumin. Ang payo ko, ang sobrang pagkonsumo ng malunggay, lalo na yung mga concentrated na forms, ay maaring magpababa ng sobra ang inyong blood sugar o hypoglycemia, lalo na kung may diabetes ka na umiinom ng gamot. Pwede rin itong maging laxative at magdulot ng pagtae. Kumain lang ng normal, yun na yung isinasahog sa ulam. Yan po ang sa gitna, huwag susobrahan. Pangwalo sa ating listahan, ang luya para sa ilan. Paborito nating gawing salabat, napakaganda nitong anti-inflammatory. Pero para sa iba, mayroon itong side effect na kailangang malaman. Ang payo ko, para sa mga may gallstones o bato sa apdo, ang luya ay maaring mag-stimulate ng release ng bile na pwedeng maging sanhi ng paninikip o atake ng sakit. Para naman sa mga umiinom ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo or blood thinners, ang luya, tulad ng bawang, ay may pampalabnaw din ng dugo. Mag-ingat sa kombinasyon. At kung kayo ay may GERD, ang sobrang anghang ng salabat ay maaring makairita sa inyong sikmura. Pangsyam sa ating listahan, ang pipino. Napakaganda nitong panglaban sa uric acid, ngunit ang dapat tandaan ay yung balat at dulo nito na minsang ay mapait. Ang payo ko, ang pipino ay may cucurbitacins na siyang nagbibigay ng mapait na lasa. Sa isiilang tao, ito ay maaring magdulot ng indigestion, mangdighay o hilab ng tiyan, kaya't ugaliing balatan ng pipino at tanggalin ang dalawang dulo nito bago kainin. At iwasang kumain ng pipino sa gabi kung madali kayong magigising para umihi. At ang pangsampu sa ating listahan, ang mushroom o kabute. Madalas itinuturing na nating gulay. Masarap sa omelette at stir fry. Pero ito po ay isa sa may pinakamataas na nilalaman ng purines sa lahat ng halaman. Ang payo ko, para sa mga may gout o mataas na uric acid, ang mushroom ay isang malaking trigger, lalo na yung mga tuyo tulad ng shiitake. Ito po ay dapat nang iwasan o kainin ng napakakonti. Marami ang nag-aakala na ligtas ito dahil hindi karne. Pero sa totoo lang, ang purine content nito ay halos kasing taas na ng ibang uri ng lamang dagat. Mga lolo at lola, ang aral dito ay simple. Hindi dahil gulay ay pwede na sa lahat. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kondisyon. Makinig sa inyong katawan at laging magtanong sa doktor. Sana po ay nakatulong ang mga paalalang ito. Maraming salamat at God bless!